Heto na mga kababayan ko. Naku, ang dami na namang umiyak kagabi. Ang dami na namang naghikbi. Heto na mga kababayan ko. Mga anti-Duterte dyan. Pakinggan nyo to. Tingnan nyo to. Supreme Court declares the impeachment case against VP Sara Duterte as unconstitutional. Ayan, ito na yung sinasabi ko eh. Kapag ka talaga wala kang ginagawang masama, walang ginagawang anomalya, papanig sa'yo ang katotohanan. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Kamusta naman kaya yung mga anti-Duterte dyan? Yung mga taong gustong patalsikin sa pwesto si VP Inday Sara, gustong ma-impeach, galit na galit, gigil na gigil. Kung mag-complain, apat na impeachment, isa lang ang pwede, sabi ko sa inyo isa lang ang pwede sa kada taon. Kaya sa pagkakaintindi ko, napakinggan ko na February next year pa sila pwede ulit maghain ng kung anong gusto nilang isampa laban kay VP Sara Duterte. Ayan na, 'di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo Pilit yung ginigipit ang mga Duterte. Pero nasa panig pa rin nila ang katotohanan. Supreme Court na ang nag-declared unconstitutional. Kaya naman kagabi sigurado marami ang umiyak dito. Nako. Ito yung sinasabi ko sa mga anti-Duterte dyan. Yung mga galit na galit sa Duterte. Ba't pa kayo galit na galit sa mga Duterte? Wala naman silang ginagawang masama. Bagkus, si Tatay Digong pa nga ang naging pinaka-the best na presidente sa ating bansang Pilipinas. Wala nang iba. Proyekto, kabi-kabilaan. Kapag may mga ganyang sakuna, agad nilulutas. Lalo na nung pandemic. Imagine, pandemic. Nakaya ng ating presidente yan. Wala kang makikita sa buong mundo na ginawa ni President Duterte. Binigyan pa tayo ng cash bawat pamilya, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Talagang mahal ng taong bayan ang mga Duterte. Kaya pumapanig sa kanila ang katotohanan. Kaya naman to si VP Sara confident siya. Kasi nga, wala naman talaga siyang ginagawang masama. Ginagawan lang siya ng istorya. Lalong-lalo na yung mga galit na galit sa kanila, sa pamilya Duterte. Ngayon, Supreme Court declares the impeachment case against VP Sara unconstitutional. Wala na. Iyakan na. Matagal na yan Yung pa sinasabi ng marami, ng mga eksperto. Wala na ang impeachment. Dedo na yan, patay na yan. Simula pa lang nang yan ay ibalik ng Senado sa Congress, wala na yan. Kaya iyakan kayo ngayon. Tingnan nyo, di ba? Wala ganun talaga. Kapag wala ka naman talagang ginagawang masama at ginagawan ka lang ng masama ng mga taong gusto kang pabagsakin, papanig sa'yo ang katotohanan. Tsaka confident din naman si VP Inday Sara, kahit na matuloy ang impeachment na yan, meron siyang mga pruweba at meron siyang mga abogado na kayang patunayan na wala siyang ginawang anomalya sa mga binibintang sa kanya. Di ba? Ayan sinasabi ko sa inyo. Mga anti-Duterte dyan, edi iyak kayo ngayon. Ginigipit nyo ang mga Duterte. Ngayon, nasa panig nila ang katotohanan. Hintayin nyo kapag nakalaya pa si PRRD. Talagang dyan makikita ninyo ang talagang katotohanan na ang gobyernong ito ay pinagkanulo ang isang Pilipino sa history ng Pilipinas. Ngayon lang nangyari, nasayang lang yung ginawa ng ating mga bayani na makikipaglaban noon sa mga mananakop natin na ipagtanggol tayo. Tapos ngayon, mismong administrasyon ngayon, gobyerno ngayon, ay isinuko ang isang Pilipino. Hindi lang basta-basta Pilipino. Naging mabuti at magaling pang presidente ng ating bansang Pilipinas. 'Di ba? Alam niyo ang mga tao ngayon, tahimik lang.
Medyo naiinis na ngayon iba kasi walang gumagalaw. Ang gusto nga nung iba magkaroon ng people power Pero sa panahon ngayon hindi natin kailangan yan. Kahit nga si Pangulong Duterte ayaw din naman ng mga ganyang kaguluhan. Pero sa loob-loobin ng bawat isa sa atin ng mga Pilipino, nararamdaman ko mahal na mahal pa rin nila ang mga Duterte. Hindi lahat, no? Hindi lahat ng Pilipino, pero mas marami, mas lamang pa rin na gusto ang pamumuno ni Pangulong Duterte noon kesa sa ngayon. Imagine ninyo, yung bagyo, ang sabi niya, kailangan lang daw nating i-adapt yung nangyayari ngayong sakuna. Kailangan tayo pa daw ang mag-adjust. Anong nangyari na sa ating Anong nangyari sa namumuno sa ating bansa ngayon? 'Di ba? Nasa ibang bansa, tayo nandito, lubog sa baha, nakikipagsapalaran, nagtatrabaho. Ang trinabaho niya lang doon 1% sa 20%, tapos yung Amerika wala pang tariff, wala pang ipapataw na tax pag galing sa kanila, dadalhin dito. Anong klase yun, di ba? Tinalo pa tayo ng ibang bansa na Asian countries. Gamit lamang yung tawag sa telepono, pero ang laki ng binawas, di ba? Ewan ko ba ano nangyayari sa atin ngayon, mga kababayan. I-adapt daw natin yung panahon ngayon. Nandiyan na yan, kalikasan na yan di ba? Kailangan lang talaga natin is magkaroon ng isang matibay na pundasyon ng ating gobyerno para tugunan yung mga ganitong klase. Hindi naman totally matugunan, pero kahit paano is masolusyonan ng konti. Puro na lang meeting. Wala namang ginagawang aksyon. Hanggang ngayon, meeting. Baka nga pati ang baha na yan, lagyan ng tax hindi na nga ako nagsisavings ngayon. Ba't magsisavings ka pa sa bangko? May tax na din. Wala rin, di ba? Sayang din lang yung tubo. Lahat na lang nilagyan ng tax. Tax dito, tax doon, tax dito. Yung mga ginagamit na proyekto yan, sa atin yan mga kababayan. Sa tax natin yan, tax ng taong bayan yan. Kaya kapag may mga ganyang proyekto, sabi Duterte, huwag kayo magpasalamat sa akin kasi sa inyo yan galing. Tax ninyo yan. Kayo ang nagpatayo niyan. Kaya wala, talagang best president Duterte. Wala nang iba. Yun naman po mga kabayan, maraming salamat at maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa Manila Bay. Isa rin to sa mga pinaayos ng Duterte administration noon. Kaya makikita nyo malinis, maayos, mabango. Thank you po and God bless sa ating lahat mga kabayan at bring PRRD home alive. Thank you po and God bless po. Pagdasal po natin yung ating ang bawat isa sa atin at ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte.